Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinoisy. So ngayong araw, another update naman tayo about sa politiko ng ating bansa, no? Or no, ano pala siya, about pala to sa, natin, administrasyon, ano? So ang bidyong ito ay mula guys sa iyong araw. So meron itong pamagat na makasaysayan ito. Walang ibang presidenteng nakagawa nito sa history ng Pilipinas. Diyos ko, ganyang title ba naman hindi ka ba naman curious, ano? So, ang video ito ay mula guys sa iyong araw, men. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinoisy. So, mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin. Baka agawin pa ng China. So, again, napamagat ng video ito, makasaysayan ito. Walang ibang presidenteng nakagawa nito sa history ng Pinas. Diyos ko, ang bigat nun. Again, sa iyong araw, Pilipinoisy, like, comment, share, subscribe. Start. Bayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon ayon sa Bureau of Treasury. Grabe, nabayaran na daw ang utang par. Halos nabayaran na ng gobyerno ang utang na dapat bayaran ng bansa ngayong taon ayon sa Bureau of Treasury. For the first time in the history of the Philippines, we now have a sovereign wealth fund designed to drive economic development. The government increased its Grabe. payments to 1.86 trillion pesos as of October, paying more than 90% of its obligations for 2024. Grabe, 1.86 trillion. Isang tanong ang bumabalot ngayon, bakit si PBBM lang ang nakakagawa nito? Hala. Nakakaguyos, hindi ba? Sa lahat Tama. ng naging Pangulo ng Pilipinas, tila may isang pangalan na muli nabibigyan ng bagong sigla ang ekonomiya, nakakapag-ayos ng utang ng gobyerno at tila sinusundan ang yapak ng kanyang ama, si Hala. Pangulong Bongbong Marcos. Pero bakit nga ba sa lahat ng naging lider mula noong panahon ni Ferdinand E. Marcos Sr., tila si PBBM lang ang nakakagawa nito? Ano ang O, diba? So, pakinggan natin mabuti to ha, especially yung mga nasa kabila. Kasi, syempre, puro kayo, diba, dati is about sa confidential funds. Tapos ngayon, yung yung admin, tingnan nyo. So, tingnan natin to about sa utang to, binayaran nila. So, tuloy. sikreto niya at higit sa lahat, paano niya ito nagagawa sa kabila ng tila imposibleng sitwasyon? Huwag kang bibitaw dahil ang sagot ay nasa dulo. Nagsimula ang usap Sa iyong araw, subscribe nyo yan. Original view link. ng pambansang utang noong panahon ng martial law. Oo, lumaki ang utang noong panahon ni Ferdinand E. Marcos, pero ginamit ito para sa malalaking proyekto tulad ng mga dam, kalsada, ang Pan-Philippine Highway, mula Apari hanggang Hulo at iba pang mga Grabe. infrastruktura na hanggang ngayon ay ginagamit pa rin natin. Subalit matapos ang kanyang administrasyon, naging iba ang usapan. Sa ilalim ni President Cory Aquino, lumubo ang utang. Gayon din sa administrasyon ni Ramos, Estrada at Macapagal Arroyo ay umakyat pa rin ito. Hindi rin ito naawat sa ilalim ni Pinoy at lalo pang Buti, may pinapautang pa rin talaga, kahit sobrang laki na ng utang. tumaas noong panahon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa Build program. Kaya nga maraming nagsasabi, hanggang kailan tayo magbabayad ng utang? Pero Halos ito na nga nabayaran na ng ang gobyerno ang nakakagulat. utang na dapat Sa ilalim bayaran ng ng bansa administrasyon ni ngayong Pangulong taon, Bongbong ayon sa Marcos Bureau of Jr., tila unti-unting nagiging posible ang imposible. Sa datos mula sa Bureau of Treasury na itala Grabe. Government settles 91.6% of debt service for 2024. Can you imagine that? So tahimik lang yung taga-kabila dito ha. na ng administrasyon ang pagbabayad ng 91.6% ng kabuuan utang Grabe. para sa 2024. Isang record na mahirap pantayan. Sa simpleng salita, hindi lang utang ang binabayaran ng administrasyon, binabawasan din ito ang pasanin ng susunod na henerasyon. Hindi lang basta Grabe. bayad utang, kundi pinapababa rin ang interes. Sa loob ng 10 buwan, ngayong taon, ang nailaan 1.22 trillion pesos ang nailaan para sa amortization, isang 27.3% na pagtaas mula noong nakaraang taon. Ang interes lumago. Tapos sabihin nila, hindi effective yung admin ngayon. Sasabihin nila, gala-gala lang yung presidente. Ayun. Sinampal ng Sobrang dami na palang pera na nakulimbat. Nakulimbat, pangit yung word na nakulimbat. Sobrang dami na palang pera na naiambag para sa bansang Pilipinas, men. Diyos ko. ng 23%. Ngunit ito'y bahagi ng Good mas news. malawakang plano para maibsan ang pangkalahatang utang. Ngayon, balikan natin ang mga nakaraang administrasyon. Bakit hindi nila ito nagawa? Ang totoo, nagkaroon din sila ng pagkakataon, pero tila kulang ang political will o tamang estratehiya. Pero sa ilalim ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na may sistema at disiplina. Kahit marami ang Grabe. Binasic lang yung diskarte, men. Nahirapan sila. Pero syempre, tawag yan si nagtatanong, ito Martin. ba ang pamana ng isang Marcos? Pero teka, paano niya ito nagawa?
Ano ang kakaibang formula na ginamit niya na hindi naiisip ng iba? Ito Paano na. niya babalik ang tiwala ng lokal So, tignan nyo to ha. Kasi sobrang grabe yung pagdududa sa admin natin ngayon. To the point na kahit na ano naman, may mga nakikita naman tayo, sinasabi nila fake, scripted, or planned, something like that yung mga pinagsasabi nila. Which is, nasa sa kanila na yun kasi mahirap nga namang lunukin yung katotohanan, especially kapag ka nanggaling sa kalaban nila, di ba? So, sana matauhan din sila. at dayuhang kreditor habang napapanatili ang pang-ekonomiyang kaayusan? Ang sagot, ang pagpapatuloy at pagbabago. Sa simpleng salita, nagkakaroon ng continuity sa mga magagandang programa ng naunang administrasyon tulad ng Build program ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, pero may dagdag na reforma sa fiscal management tila natutunan ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos Yung war on drugs lang talaga yung hindi natuloy na ang simpleng pagbabayad ng utang ay hindi sapat. Kinakailangan ang mahusay na pagpaplano, tamang alokasyon ng pondo at tiwala mula sa mga Pilipino. Kaya kung iniisip mong pare-pareho lang ang mga naging Pangulo ng Pilipinas, mag-isip kang muli, kaibigan. Si Pangulong Bongbong Marcos lang ang tila sumusunod sa yapak ng kanyang ama na may layunin, na may malasakit at higit sa lahat na may disiplina para sa isang mas maliwanag na bukas, ang bagong Grabe, Pilipinas. no? Ngayon, masasabi mo na bang si Pangulong Bongbong Marcos lang talaga ang makakagawa nito? Ikaw ang magdesisyon, kaibigan. Roma 13 verse 8, huwag kayo Siya lang talaga, yung nakikita ko. Hindi siya kasi hindi naman natin alam yung mga paparating pa na mga presidente, ano, baka may mas mas better pa sa kanya. Pero yung mga past administration, yun nga, nag-fail nga sila na anuhin yung utang, di ba? But anyways, kudos na rin sa mga sumubok na yun nga, hindi lang nila kinaya talaga. Tapos na ba to? karoon ng utang kaninuman maliban sa pag-ibig sa isa't isa, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapwa ay nakatupad na ng kautusan. Yun. Ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na ang pagbabayad ng ating mga utang hindi lamang sa pananalapi kundi pati na rin sa pananagutan sa ating kapwa ay tanda ng pagmamahal at katuparan ng utos ng ating Panginoong Diyos. Tulad ng ginagawa ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, ang maayos na pamamahala ng utang ng bansa ay hindi lamang para sa kasalukuyan kundi para rin sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Ito ay isang Para sa kapakanan ng susunod na henerasyon. Yan yung pinakadapat talaga na ugali ng isang presidente or meron ng isang presidente. Hindi kagaya ng iba, merong gentleman's agreement, binibigay yung teritoryo ng bansa natin. Diyos ko. Ay, nako. ng pagmamalasakit at responsibilidad na dapat nating tularan. Ang pagbabayad ng utang ay isang espiritual na gawain ng katapatan at ipinapakita nito ang kahalagahan ng tamang pangangasiwa, pananagutan at pagmamahal sa ating kapwa at sa ating bayan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ang manang Diyos na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, na siyang umiibig sa buong sangkatauhan. Ikaw ang may-ari sa lahat ng bagay sa mundong ito. Salamat po sa inspirasyon na dala ng mensaheng ito. Naway magsilbing paalala sa amin na ang tamang pamamahala ng aming mga responsibilidad ay tanda ng pagmamahal at pagsunod sa iyong mga utos. O aming Panginoon. So hanggang dito na lang muna tayo, men. So magdasal na lang kayo ng kanya-kanya tayo kasi mawawala ako sa topic kapag ano. So yun, mula kay sa iyong araw, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Subscribe nyo yan, men. Tapos yun, syempre bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na kalimutan supportahan yung YouTube channel natin. Filipino IC. So like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun. Makasaysayan nga talaga yun. Grabe, binayaran nga ba naman yung utang, men, ano. Tingnan nga natin kung ano talaga yung masa-search ba natin sa Google yan, men, yung live utang count ng Pilipinas. Pero grabe yun, ha. At least nagbunga yung ginawa ni PBBM. May tactic ka nga talaga siya, men. May tactic ka siya. Solid yun. PH live. So tingnan natin kasi mas magandang meron tayong trillion to billion with 61% of the country. Hindi ko ma-search Raises to 15. So, yun lang naman muna, men. So, kita nyo naman yun, di ba? Na yung administrasyon ngayon is meron nga talaga silang some kind pagmamahal sa bansa. Di ba?
taliwas siya doon sa sa pinapakalat ng kabila na ano kang presidente, bangag ka nga presidente, grabe. Nakitaan lang nila ng may gesture, or siguro dahil nga dahil nga yun yung yun yung utos sa kanila ng sinusuportahan nila. So mapipilitan din sila na ilaglag or awayin, di ba? Kasi doon pa lang sa time na binoto mo si PBBM as a president, doon pa lang naniniwala ka na sa kanya eh. Nakitaan mo na siya na may potential nga siya. Hindi ako naniniwala na nabudol. Siguro yung word na nabudol, doon sa hindi na protektahan ni PBBM ang mga Duterte sa ICC or sa mga, kalokohan nila dati. Baka doon kayo nabudol. Pero syempre kung maka-Pilipino naman yung hangarin mo, anong budol doon? 'Di ba ang tamang term noon is justice served, 'di ba? Something like that. Nahustisyahan ka tuloy. So something like that. Kaya yung iba na mga supporter ni ng kabila, lang talaga sila I think napilitan lang talaga sila or grabe lang talaga yung pag-idolize nila sa past administration. Which is unfair nga naman, di ba? Kasi i-idolize mo lang ba talaga yung tao? Hindi ba yung para sa kapakanan ng Kapilipinuhan? Mas maganda yung kapakanan ng Kapilipinuhan yung inuuna, di ba? Pero anyways, kayo, nasa sa inyo lang naman yun. And also, kayo, ano masasabi nyo doon sa mga hakbang, mga strategy, mga diskarte ng Pangulo natin? Comment kayo sa baba at yun, pag-usapan natin yan sa comment section. So again, hanggang dito na lang muna. Sa iyong araw, subscribe nyo. Tapos yun, Filipino IC, like, comment, share, subscribe. Filipino IC is out.